Magandang umaga po sa ating lahat. It's 5 a.m. Good morning po everyone. At kumusta po kayong lahat yan? Tayo po magsisimula po sa ating pong prayer time. At binabati ko muna po ang aking family, ang Hintay family, ang nanay ko. At sila Aries, at ang aking mga pamangkin, ang aking mga kapatid sa US, sila Janet, sila Leet, Enric, at ang kanilang family of Garrett and Enric, at Lenny, kamusta po kayo dyan? And then si Janet, kamusta ka Janet, dyan sa Singapore? At sana lagi kang nasa maayos. At lagi mong ingatan ang sarili mo. Si Ramir, pagpalain pa lalo ang iyong gawain, ang ministry, at ang iyong pagbabalik-balik sa iyong training. Ingatan ka ng Panginoon sa pagmamaneho. At kumusta po kayo? Aking pastor from Pastor Victorino, at yung aking kaibigan sa Birak, Catanduanes, Pastor Sergio Baluis. Ako'y laging nananalangin para sa iyo na ikaw ay magkaroon ng kagalingan po. At keep on praying lang. Nauna na naman si Brother Level Garcia na maaga pa pong gumigising. So, good morning, Brad. At kahapon hindi tayo nagpangitan. Nandoon ako sa meeting ng mga kapastoran. So, good morning po sa inyo. At binabati ko siyempre ang mga kapatiran ng Lord of Glory Bible Baptist Church. At bukas ay panambahan po natin. Sana po ay tayo po nandito na po. So, yan. Yan. Nanonood pite, mukhang sinasaulo mo ang tinatawag na tawag dito. Yung lahat ng kalsada rito, ha? Mapagpalang umaga sa iyo, brother. So, yung mga missionary, mga pastor, kumusta po kayo? Pastor Toto ng Puerto Galera, ng pagpalain kayo nila Nimpa, yung gawain ninyo po na pagpalain po ng Panginoon. At ano pa ang ating pong mga kailangang mga panalangin po. So, tayo muna po ay bumabati tayo. Binabati rin po natin ang mga opisyalis ng Heart Foundation na talaga naman po congratulations sa inyo for the job well done. Ng panahon ng pandemic, talagang kainitan ay talagang ginawa nyo ang inyong magagawa para maingatan ang ating lugar. Salamat sa ating Homeowners Association President at si President Abner Biboso at ang lahat ng opisyales. Mabuhay po kayo. Palain po kayo ng Panginoon. Ako po ay nananalangin naman po para po sa ating lahat. So, nais kong umpisahan dito sa pag-awit sa Panginoon. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay. Bawang
kalungkutan, walang pagbabago. Kapagura ng laging nadarama ko, kami ang naging nagkakada ng liwanag, layaw na laman sa pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya mo, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapagura ng laging nadarama ko, ang naging dahilan naghahanap ng liwanag, layaw na laman sa pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, kung wala ka, Kristo, sa buhay ko? Po, magandang umaga po sa inyo lahat at purihin na po. Umaga po ito, tayo po'y manalangin. Panginoon, ngayong pong umaga, marami pong salamat po sa panibagong buhay at kalakasan. Ako po yung nananalangin po, Diyos, na mamuna ka, mag-usap ka po sa umaga pong ito. Dalangin po namin ang bawat pamilya po namin. Ingatan niyo po at pangalagaan at ang mga mahal namin sa buhay, O Diyos. Mga asawa namin at ang mga anak namin at mga pangangailangan namin, Panginoon. Ang kay Pastor Jim Victorino, dinadalangin ko ang patuloy na kalakasan po, ang patuloy pong ipagkaloob at ang mga pangangailangan ng kanilang iglesia ay patuloy pong pagkaloob at ang mga manggagawa ay patuloy na maging malakas at nagpapatuloy sa Panginoon at ang kanilang bawat missionary po na
Dalangin ko po ang aming pong church, ang Lord of Glory Bible Baptist Church members, at ang pamilya po ng bawat isa, O Diyos. Ingatan niyo po, O Diyos. Patuloy kong nilalapit sa iyo ang aking kaibigan Pastor Sergio Balowis. Tulungan niyo po siya na magkaroon po ng kagalingan po, Panginoon, sa kanyang karamdaman. At ako'y naniniwala, O Diyos, na ikaw po ay meron pa pong plano sa kanyang buhay at pagagalingan niyo po siya. Ang Pastor Arnel sa lugar ng Dinagat na nagmimisyon, O Diyos, ay dalangin ko pong patuloy niyo pong biyayaan ng lakas sila mag-asawa, Marcela, at kanilang pangangailangan po, Panginoon, i-provide niyo po. Lalo ngayon na nanalangin po sila doon sa property na gusto po nilang bilhin upang tirikan ng isang lugar ng bahay, panambahan ko po mag-ingat, Panginoon. At ang gawain dito sa si Pastor Roma, ko na siyang nakakasiwa po, Diyos, siya nagpapastor dito po sa Jan Trias, ko po siyang bigay ng karunungan at pag-iingat po, Panginoon, sa kanyang pamilya. Lahat ng mga pastor at mga misyonary sa ibang lugar, dalangin ko rin, Panginoon, ang aking lugar na ito, ang Heart Foundation, patuloy sa pangunguna po ng presidente po dito, si Abner Bilboso. Patuloy mo siyang gusto bigyan ng karunungan upang mapangunahan niya maging maayos. Naging mabuti po ang kanila pong napakaayos na kanilang ginawa panahon ng pandemya, Panginoon. Salamat po sa mga opisyalis po rito, ang Vice Presidente at ang mga board members, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pong pagsisikap. Dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito na kami, O Diyos, ay biyayaan mo sa iyong mga salita, Panginoon. At maging sa araw na bukas, Father's Day, ay ikaw po siyang manguna po sa amin. Kaya Lord God, thank you so much sa umaga pong ito. Pangunahin niyo po kaming lahat. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabi ng ay nasaan kaya tayo kung wala tayo kay Kristo? Siguro ang buhay natin ay pinapaliwanag ng Biblia. Ang sabi ng Bible, alam niyo kung ano yung dati nating buhay. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, ang sabi ng Ephesians chapter 2, dati po ang ating pong kalagayan, wala tayo sa Panginoon. Ako, magugulat ko kayo dahil talagang hindi ko talaga maganda, pero yun ang katotohanan. Kapag wala ko tayo sa Panginoon, ang sabi ng Ephesians chapter 2, and you had He quickened who were dead in trespasses and sins. Patay ho tayo ng dahil sa kasalanan. Ang laman ng ating puso at isipan ay walang iba kundi ang gawin ay ang kasalanan, wherein in time past we walk according to the course of this world. Yun po yung nilalakaran natin kung ano ang agos, kung ano ang nauuso sa sanglibutan ito, yun ang ginagawa natin. Pero yan po yan. Yung halimbawa, ngayon yung face-ups ng yung gender ay napaglalaroan. Yun ang takbo ng kalakaran ng mundong ito. Yan ang ginagawa natin. Kung ano nauso, kung halimbawa nauso yung TikTokers, yun ang ginagawa. Yan ang sinasabi, where in time past, you walk according to the course of this world. Kung ano ang uso sa mundo, yun ang hindi ka nagpapahuli noon. Kaya, yan yung dati nilalakaran according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Kasi, children of disobedience, kung ikaw naman po ay Kristiyano ka na, dapat isa kang anak na masunurin, hindi masuwayan, hindi nakikiuso sa takbo ng mundong ito. Yung curiosity natin, ingatan po natin na ano ba itsura natin kapag bata? Ano ba itsura natin kapag matanda? Ano ba itsura natin kung tayo naging babae? So, yun ang pinapaliwanag ng Bible. Ang sabi ng Bible, where in time past, we walk according to the course of this world. Hindi na nga tayo taga-sanlibutan. Binuhay na tayo ng Diyos mula sa mga in our trespasses and sin. At tayo po'y pinagaling na ng Panginoon. So, mag-iingat po tayo. Sabi ng Bible, among whom also we all had our conversation in time past.
in the lust of our flesh. Noong mga kapanahunan wala tayo sa Panginoon, ang ating walang ibang nasa sa isip, kundi kung ano ang ikatutuwa ng ating pong laman. Yan ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2, nasa verse 3 na po tayo. Among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of the flesh. At ang pinakamatindi nito, fulfilling the desires of the flesh. Hindi lamang po nagnanasa, kundi gusto mo gawin talaga. Kaya yan po ang nagiging problema po natin. So, um, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. So, hindi lamang po dinidesire ng flesh, kundi yung dinidesire ng isip. Kung ano yung iniisip mo na hindi talaga nakakalugod, at yun ang gagawin ng iyong katawan. So, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath. By nature, were children of wrath. So, kaya maliwanag po yung binabanggit na tayo anak ng kagalitan, even as others. At pero yung dating nilalakaran po natin, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? E di sana, e di kung wala tayo sa Panginoon, yung ating ginagawa, nagpapatuloy po. Kung hindi tayo sa Panginoon, nagpapatuloy pa rin po itong ganitong gawain. So, hindi po dapat nagpapatuloy yan. Kaya nga, kung sakasakali na nakikiayon ka pa sa ganitong mga gawain pangsanlibutan na he walk according to the course of this world, pagsisiyam mo yan, kapatid. Hindi ka nakakalagod sa harap ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos kung lumalakad ka pa rin ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Hindi natutuwa ang Diyos sa iyo. Yung panalangin mo, mawawalan ng saysay dahil lumalakad ka kasi ayon dito sa takbo ng sanlibutan ito. So, yun yung binabanggit po natin. Kasi ang sinumang nakipagkaisa na kay Kristo, bago nang nilalang. Natutukso tayong gawin na yung mga bagay na yan. Pero yung iniisip mo, dapat isipin mo pa rin yung mga bagay na gagawin mo. Isipin mo pa rin kung nakakalugod ba ang Panginoon. Ano bang gender ang gusto mo? Lalaki ka ba o babae? O napagkakatuwaan mo lamang ba yan? So, kaya yan yung mga bagay na yan. Yung nakaraan po natin, you walk in time past, you walk in the course of this world according to the prince of the power of the air. Yan yung nagdidikta sa atin yung prince of the power of the air. Sino ba yun? Si Satanas. Ang tanong, ikaw ba anak pa rin si Satanas? Anak ka pa rin ba ng Diablo? Hindi na po. Hindi na. Anak ka na ng Diyos. Binago ka na ni Kristo. Huwag na lang po tayong magpadaya. Kaya nga, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Kaya nga yung panalangin, huwag kang titigil sa pananalangin. Kapatid, huwag kang titigil sa pananalangin. Bakit hindi ka dapat tumigil? Nakikinig ang Diyos sa iyo. At meron siyang ginagawa na maganda para sa kabubuti mo. Kaya huwag kang titigil sa pananalangin. Lagi mong tandaan, huwag kang titigil sa pananalangin. Anong dahilan? Nakikinig ang Diyos sa iyo. Nakikinig ang Diyos sa iyo. At meron siyang inihahandang mabubuting mga bagay nilalaan para sa iyo. So yun po yun. Kaya nga, ito po sabi ng Bible, nung panahong lumipas, ng mga wala pa tayo sa Panginoon, we all had our conversation in time past in the lust of our flesh. Totoo naman, napakahirap naman sugpuin itong lust of the flesh. Araw-araw po yan. Wala hong exempted yan. Kahit pastor po dyan ay bangayan, nakikipaglaban dito sa tawag ng desire ng flesh, talagang hihilahin ka niyan sa paggawa ng ikasisiyan ng kanyang laman. Lalo na yung mga napapanood natin sa mga bagay-bagay ng mga gadgets na yan. Kapag hindi mo binantayan,
Hindi ka humingi ng tulong sa Diyos, paglagay ng guard dyan sa utak natin, sa mata natin, sa bibig natin, walang security guard na anghel ng Diyos para pagpantayin natin yan. Ako maniwala ka, magiging bihag ka, papasukin ka, at masisira ang buhay mo. Ito na nga po fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Fulfilling, tinutupad niya yung kung ano yung nasa ng laman at nasa ng ating pag-iisip. We're by nature the children of wrath. By nature, children of wrath tayo So, kaya ng iba, children of wrath. Pero nung wala ka pa sa Panginoon, kaya nga yung awitin daw, nasaan kaya ako kung wala ka, yung buhay natin, gulong-gulo, di ba? Bagamat nagagawa mo yung pagnanasa ng laman, yung laman ng isipan mo, ginagawa mo yan. Pero gulong-gulo ka pa rin. Kasi nga, children of wrath ka, children of disobedience. Good morning, Brother Dodong. Pero, but God, ito yung maganda Verse 4, chapter 2 ng Ephesians chapter 2, verse 4. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Ang ganda. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Purihin ang Panginoon. Sa kasaganaan ng awa ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, ay minahal pa rin tayo ng Diyos. Dahil kahit na ang ating ginagawa ay tinatawag na yung uso sa mundong ito, yung pagnanasa ng mundong ito, pero ang Diyos ay gumawa pa rin, sagana yung awa niya. Kaya naman, di ba, salamat sa Panginoon. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, ay tayo po ay unti-unti na binabago ng Diyos. Araw-araw ay binabago ng Diyos. Araw-araw, pinauunawa sa atin ang kanyang mga salita, mga dapat nating gawin na hakbang. Hindi na yung tulad ng dati, kundi isang bago na. Nagsisikap din tayo, tinutulungan din ang ating mga sarili. Tulad ng ating pong ginagawa po na tuwing umaga, sinisikap yan. Hindi po yan basta-basta. Pinagsisikapan po yan. Intentional po ang lahat ng mga bagay sa kagustuhan mong magtagumpay. Ang labanan po wala ho sa paswertehan niya, kundi ang labanan ay sa pagpaplano rin po yan. So, kinakailangan handa mo yung isipan mo, na isipin mo na gigising ka ng umaga, kakausapin mo ang Panginoon, mananalangin ka, at magbabasa ka. Intentional po ang lahat ng mga bagay. Ginugusto mo, mas pinili mo na mapalapit sa Diyos kaysa yung dating mong pamumuhay ay balikan mo. Huwag mo nang balikan yung lupa. Okay? Kundi yung hayaan mo na itong bago na o kaugnayan mo sa Diyos ay mapangyari. Dahil ang Diyos ay sagana sa ating pong ang sagana pag-ibig ng Diyos, sagana ang awa ng Diyos. Naligtas ka, huwag mo nang lakaran yung luma. Ang lakaran mo yung tama na aayon sa salita ng Diyos. Sana mga kapatid, meron po tayo natutunan. Mga bagay na dapat ay wala na tayo. Sabi nga ng Bible, in time past, we walk according to the course of this world. In time past na yun. Okay? Nakaraan na yun. Huwag ka nang makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang sino man na kay Kristo, bagong nilalang. At ang kagandahan po nito ay yung tinatawag na prayer answer pa tayo. O kaya, ikaw may pamilya na, mahalin mo na yung asawa mo, mahalin mo na yung asawa mo, mahalin mo mga anak mo, at tayo ay magsikap sa ating pong mga hanap buhay upang matustusan ang mga pangangailangan ng ating pong mga pamilya. Maging matapat ka lalo na sa Panginoon, maging matapat. Subukan mo maging matapat sa Panginoon. Alright, so sa ating po mga kaibigan nariyan, hindi po masaya na tayo po ay lumalakad po sa
Ang sabi ng Bible ay lumalakad ayon sa laman. Hindi po masaya po yun. Kaya ang tao, sabi ng Galatians chapter 6, isa pang talata na binabanggit, ang sabi po ng Biblia ay uh, ito po yung ginagawa natin nang wala pa sa Panginoon. Now, the works of the flesh are manifest. Ito yung nagmamanifest. Nakikita mo yung gawa ng laman. Okay, now the works of the flesh are manifest. Galatians chapter 6 verse 19 ito, mga kapatid. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery. Ito po yung nagmamanifest ng unbeliever pa tayo. Ginagawa po ito ng mga unbeliever. But it doesn't mean na hindi magagawa ng mga Kristiyano. It so happen na marami nga po nangyayari, nakakalungkot po yan. So, kaya lang, ito ang pinapakita ng Bible. The flesh lusted against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary. Lagi naglalaban po yan. The one the other, so that you cannot do the things that you would. Para yung mga ganon, para nangyayari ito, para hindi mo magawa yung panalangin, pagbahagi ng salita ng Diyos, para hindi mo magawa yan. Kaya nga, ang sabi ng Bible, nagmamanifest yung kagaya ng adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murders, drunkenness, rebellions, and such like. Of the which I tell you before, as I have also told you in time past, they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Hindi magmamana ng karet ng gumagawa niya. Yun yung dating mga Pero ang gusto ng Diyos na makita sa ating mga Kristiyano, ito, but the fruit of the Spirit is love. Yan. Ayan. Marunong ka na bang pagmahal? Okay. Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against us, there is no law. At yan yung mga bagay na dapat po na meron taglay ho tayo. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against us, there is no law. Mga minamahal sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nasaan kaya ako kung wala ka? Siguro kung wala ang Panginoon, anong buhay meron tayo? Hindi wasak-wasak tayo. Sa ngayon, laban lang tayo. Kaya nga meron pong panalangin. Huwag kang titigil sa pananalangin. Nakikinig ang Diyos. At meron siyang inihanda na ikabubuti na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag kang titigil. Lahat tayo may mga kainan. Pero meron tayong kalakasan na naggagaling sa Diyos. Ito yung ating pong pananalangin. So, pagpalain tayo ng Panginoon, makita-kita tayo bukas mga kapatid, gaya ng dati. Ang oras po natin, wala tayo ng alas 6, we early tomorrow. So, alam nyo, nakita ko, mas maganda itong ganito na maaga pa lang ay meron tayong magandang napapakinggan na salita ng Diyos. Pagmulat pa lang, nako, biyaya na ng Diyos ay dumarating sa atin. Di po ba napakaganda? So, sa ating po mga kaibigan na dyan po, sa nakikinig po rito, mahal ho kayo ng Diyos. Hindi lang ho mahal. Sobrang mahal. Kaya ginamit na word ay, for God so love. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, mga kaibigan ko. Hindi po religion po ang ating pong pinag-uusapan. Hindi ko po para atakin kung ano po yung pinaniniwalaan po ninyo. Kundi gusto ko lamang po malaman ninyo na God so love you so much. Sobra-sobra na yon. Sobrang pag-ibig po ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sumumpalataya ay hindi mapahama. Kung bakit siya naparito? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Bakit tayo tutubusin? Dahil ang kalagayan natin, tayo po'y makasalanan. Ang kailangan po natin ay pagsisihan ng mga kasalanan ito. Ito yung tibo ng kamatayan, kasalanan. At wag nating kamatayan na tayo makasalanan. Hindi guaranteed, hindi kakayang, hindi magbibigay ng guaranteed ang religion
para iligtas ka doon sa bangis ng impyerno. Hindi po. Hindi. So, hindi rin guaranteed na mabuti kang tao, ililigtas niya sa bangis ng impyerno. Hindi po yan. Hindi po yan. Ang tangi lang pong makakapagligtas sa iyo ay yung pagtingin mo kay Kristo. Kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin mo ang iyong kalagayan na ikaw ay makasalanan. Pagsisiyan mo to at tanggapin mo na may kababaang loob ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Tinatanggap kita. Pwede tayo manalangin ngayong oras nito. Subukan mo ang manalangin para sa Panginoon. Panginoon, ngayon po umagang ito, inaamin ko, makasalanan ako, gaya ng sinasabi ng kasulatan, na ang lahat ay nagkasala at walang matuwid, wala kahit isa. Sa oras nito, Panginoon, humingi ako ng tawad sa lahat ng aking ginawang kasalanan. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginagawa mo yung ganyan, yung panalangin ng pagtanggap, pagsisisi ng iyong kasalanan, ay may pangako ang Diyos. Datapwat ang lahat na sa Kanya nagsitanggap, pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwidbagay ang lahat na sa Kanya nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Hindi po reliyon, hindi pag-uumpisa ng bagong kaugnayan sa Diyos. Panalangin, pinakikinggan ng Diyos. So, sana po makapagpatuloy po kayo sa inyong pananampalataya. Lord of Glory Bible Baptist Church ay nandito po sa lugar po ng Heart Foundation, Phase 1, Punta 1, dito po sa Tansa, Cavite. Kayo po yung bukas para po makadalo. Inayayaan po namin kayo okay, give us a call para sa mga Bible study. Interesado po kayo na makilala pa ang Panginoon at kayo ay nagsasaliksik pa. Subukan niyo po na buksan ang inyong kaisipan at pakinggan ang salita ng Diyos. Sa lahat po ng mga kapatiran, mapagpalang umaga po sa lahat ng mga kapatiran po natin. Advance Happy Father's Day. Ang sabi nga prayer is man's greatest power. Yan yung mga lalaki natin. Yung lalaking nananalangin talaga. Yung sa tao, ayan yung kalakasan natin. Prayer is man's greatest power. Yan ang sinasabi ni W. Clement Stone. So muli ay isang magandang umaga sa ating lahat. Palayan tayo ng Panginoon. Ang bumagapong ito ay tumati ng Panginoon at ang pag-iingat niya. Sila, Abi, ay ingat kayo sa inyong pag-uwi. Huwag kang titigil sa pananalangin. Nakikinig ang Diyos. Nakikinig ang Diyos sa iyo. Nakikinig ang Diyos sa iyo. At may ginagawa siya, may inahanda siya para sa ikabubuti mo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless.